Yo, good morning mga troops. Ito, papasok na ako. Maaga pa. Hihintay ko na lang yung manager ko kasi susunduin niya raw ako. Daanan niya ako kasi kakaviran ko yung shift ng isang katrabaho ko kasi may pasok na nag-aaral kasi. Kaya magpapang umaga ako. Pero mas mabuti rin to pang umaga. Hindi puyat sa gabi, hindi mahirapan pag uwi. Tapos ngayon, susunduin niya pa ako. Tapos ayan ang oras, 7:32 pa lang. 7:32. Tapos ayan, ganito ang itsura ng 7:30 dito. Medyo maliwanag na nga. Dati mga alas 8 na lumiliwanag eh. Putik na yan. Day off ko kahapon, pero yung prep list, yung sa akin pa rin yung isang araw. Wala bang gumawa ng line set prep kahapon? Grabe. Tapos grabe ang line set. Ang line, ang dumi-dumi. May baha. Rugs na iwan, sunny bucket na iwan, may rugs pa doon na iwan. Tapos isang Cambro stone container open, hindi nasara. Tapos ayan, nagkakalat dito. Ayan, ang dumi. Ayan pa. Ano ba yan? Anong klaseng close yan kagabi? Mga nayupak talagang yan. Yan talaga ang nangyayari minsan pagka hindi ako yung nagpo-close. Kaya sa bagay okay lang, start, wala akong pagkalam dyan. Pero ilalagay ko pa rin yan sa board, sa listahan kung ano yung mga bising ng close kagabi. Ayan, umpisahan ko na. So ayan nga, hindi nga maayos yung close. Tapos ito, tinitingnan ko rin yung mga salad drawers kung nakastack ba. Tapos ayun, halatang hindi naka-flip and stack yung mga salad drawers. Tapos ito, pati dito sa hot side. Ito sa hot side medyo okay naman. Yung mga bottles lang talaga yung hindi masyadong nakastack. Tapos ito dito, titingnan ko rin dito sa cold side. Dito naman sa cold side ay ganun din. Medyo lang. Tapos ito dito, titingnan ko rin dito sa drawer. Ito sa hot side drawer to. Ayan, kung makikita nyo, hindi talaga naka-flip and stack. Kasi yung iba, lalo na pagka-closing tapos kinabukasan na hindi sila duty, sasabihin lang nila ng mga yan, wala silang pakialam kasi wala naman sila dito bukas. Yan ang mga hinayupak ng mga mindset ng iba dito. Tapos ito pa, yung grease trap sa ilalim ng flat top, hindi rin nilinisan. Tapos lalo na kasi yung nag-closing siguro ng gabi na to ay yung isa na paalis na dito sa trabaho. Lilipat na ng pagtatrabaho ang restaurant. Kaya siguro tinamad na. So yan ang list na gagawin ko lang sa araw na to. Kunti lang, hindi naman masyadong crazy. Kasi mahina naman sa mga past na araw. Tsaka marami akong stock na nagawa nung nakaraang araw. Kaya ayun, ano na to. Tapos ayun nga, pagkatapos ko gumawa ng listahan ng mga gagawin ko ay ito, inuna ko na itong gumawa ng home cut fries. Ayan, 4 na bin lang yung gagawin ko sa araw na to, pang backup lang kasi meron pa namang stock. Tapos ayan, ilalagay ko na yan, ibablanch ko na yan sa fryer. Habang gumagawa ng gravy tapos ng mga soup tsaka ng mashed potato. Tapos ito, nakapagsalang na rin ako dito sa rational oven nitong manok. Tapos nagluto na din pala ako ng bacon dun sa flat top kaso hindi ko na video. Tapos ayan, gumawa na rin pala ako ng mga fresh cuts. Ayan, halos pagsabay-sabayin ko na ang mga yan. Habang hindi pa open yung restaurant habang wala pang bill kasi syempre para marami akong magawa. Kaya ang iba sa mga katrabaho ko ay gusto sana nabigyan ako ng dagdag sweldo. Gusto sana bigyan ako ng raise. Kasi sabi nga nila, ako lang daw ang nakakagawa halos ng ganito. Kapag ako yung nag-open, ay kumpleto yung stock ng line set. Kaya nga, sabi ng ibang mga katrabaho ko, ng assistant kitchen manager tapos ng kitchen supervisor namin ay sabi nila na gusto nila talaga dagdagan yung sahod ko. Kung sila lang daw yung masusunod, gusto nila bigyan ako ng kahit nasa $20 per hour. Kasi ako, yung sahod ko dito ay nasa minimum wage lang, 16.75 per hour lang. Tapos ayan, ito yung manager namin, yun din yung sabi niya. Gusto niya raw taasan yung sahod ko kaso itanong niya daw muna sa owner tsaka sa corporate. Kasi napapansin daw pala nila, kapag ako yung nag-line set ay maganda yung line set tapos kahit solo lang ako sa line set ay kaya kong patakbuhin. Kung dati ay merong 12 to 8 na pumapasok, ngayon pag ako yung nasa line set, minsan solo ko na lang talaga dito sa kusina hanggang sa pag-out ko. Minsan may dumarating din naman na 12 to 8 tapos minsan naman alas 2 na pumapasok. Mga 1 oras na lang pa-out na ako. Tapos hihintayin ko pa na may dumating pa na isa para dalawa sila dito sa line. Tapos minsan kahit pa-out na rin ako, pag nalaman nila may pumasok na mga 5 hanggang 10 katao, ay re-request pa na mag-overtime pa ako saglit. Kaya minsan sinasabihan ko din sila na kaya na siguro nila yan. Ako nga nakaya kong itawid ang rush hour na ako lang mag-isa. Na siguro nasa 20 to 35 minutes makapagpakain ng 20 katao. Tapos sila sa panghapon, 2 naman sila tapos may darating din naman na bago. May darating pa na isa pagkasapit ng alas 4 or alas 5. Kaya sabi ko, kaya na nila yan. Kaya ayun, yun yung napansin ng manager tsaka ng assistant kitchen manager tsaka ng kitchen supervisor namin na kaya ko daw patakbuhin yung line nang ako lang mag-isa. Tapos partida, ako pa yung pinakamababa yung sahod dito. Yung iba, ang tataas ng sahod, ang tatamad pa.
Pero ganyan talaga, hindi mawawala sa larangan ng kusina yan. Tapos ayun nga, pagkahinto ng mga orders, ay ito, balik na naman ako sa Fresh Cuts. Tapos ayun, ito may kasama na nga pala akong Pilipino dito. Kaya ayun, may kakwentuhan na minsan, hindi na ubos-ubos yung mga Ingles. Ayan, dati na pala siyang nagtatrabaho dito. Tapos ngayong January lang uli bumalik dito. Ayan, malupit tong kumpare na to. Canadian na pangasawa nun. Tapos ayun nga, syempre nakaramdam na ng gutom. Kaya eto, merienda muna. Ay hindi na pala merienda to. Almusal pala at tanghalian to. Ayan, mabilisang kain tsaka patagong kain lang. Kasi hindi naman talaga libre to. Hindi naman kami libre sa pagkain talaga. Pero syempre, sabi nga nila, sa kusina tayo nagtatrabaho. Kaya syempre, alam na, matik-matik na yan. Pero ako dati, nakita ko ng manager ko na nagluluto ng pagkain ko. Sinabihan ako kung babayaran ko ba yon. Sinabihan ko lang na oo, mamaya i-ring ko yan pag pa-out na ako. Kahit sa totoo naman ay hindi. Pero sinabihan niya ako na wag nang i-ring. Basta paminsan-minsan lang daw libre. Kasi nakikita niya naman at alam niya naman kung ano yung mga ginagawa ko rito, kung paano ako magtrabaho. Kaya ayun, okay lang sa kanya. Tapos ito nga dito, fresh cuts na lang, malapit na, pa-out na ako nito. Ayan, dumating na si Dora. Last 3 na nagumpisa si Dora. Kunting fresh cuts na lang. May iba pa akong ginawang fresh cuts na hindi ko na nakasama dito sa video na to. Tapos bago pala mag-out, ay gagawa pa ako ng shift notes. Doon ko ilalagay lahat ng pangyayari dito sa loob ng restaurant. Kung nakailang bills at order ako, tapos doon ko rin ilalagay kung kumusta yung closing ng panggabi. Tapos ayun nga, ito, last ko na ginawa itong green onions. Tapos yung mga dulo-dulo ng green onions na yun na binalot ko ay iuwi ko yan sa bahay. Kasi hindi naman ginagamit yan dito. Instead na itapon, iuwi ko na lang sa bahay. Mapapakinabangan pa, mas masarap pa nga yan eh. Kaya ayun mga troops, uwian na. Tapos ito nga pala si Nathan. Inabot sa akin yung camera ko kasi hindi ko na makalimutan. What the fuck? What are you doing? It's recording now. Oh, it's recording. Yeah. Yo, what's up, my boy? Hey, there you go. What's that? I don't know. Yeah. Alright. Yeah. Yo, ayun mga troops. Alas 3 na. Yan. 319, nakita nyo ba? Kaso pa hindi nyo makita. 319 na. Yun, out na ako. Pauwi na. Kaso hindi ako makakagala ngayon kasi umahambon sa labas. Butik na yan tapos mafog. Yan, dito na ako sa labas. Kaso umahambon tsaka mafog. Oh. Hindi makita masyadong mga bundok, mga tanawin. Kaya ako iuwi na lang. Pupunta sana ako sa ICBC kasi kukuha ng upapa-appointment para sa driver's license. Kaso katamad, tatawagan ko na lang siguro. Tapos pa-appointment na lang for next week. So ayun mga troops, so uwi na muna ako. Hanggang dito lang muna. See you sa next video. Thank you, have a good one.